Sa sobrang tindi po ng panapos na tira na ginawa dito sa laban na ito, na aking i-analyze, abay, kino-consider ko po itong best game of the tournament so far. Dito po sa ginaganap na FIDE Grand Swiss 2025 after 4 rounds. Bigatin po yung torneo na ito. Matagal lang ako hindi nakagawa ng video na busy. Pero ayan yung mga kasali. Sila Gukesh Arjun, Noda Beck Pragnananda, Ali Reza, Nepo, Anis, Mamejarob, Lebon, pati nga po si Hans Niemann nandyan, si Dubob nandyan. So basically yung torneo na ito, ang pwede pong sumali dito yung top 100 sa buong mundo at yung ibang player po na na-invite. So mostly 2,600 pataas ang kasali. At after round 3 po, solo lead si Parham Madsulu, yung number 1 player ng Iran, after beating Ali Reza. Ngayon sa round number 4, ito yung umagaw ng aking atensyon. Ito pong laban ni Grandmaster Yagis Kaan Ed Erdogmus. Isa lang pong, bata pa lang po yan. Kung titingnan nyo po kung ilang edad nito, 14 years old pa lang. Abay, matindi po yung ginawa. Umulan na matinding sacrifice, matipon. Ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Kalaban niya po dito si Aditya Mittal, isang grandmaster po from India. Ang tinira niya po ay English. Ayan, sinagot po yan ni Yagis ng E6. After E6, Knight C3, nag D5 na kung saan tinirahan ng D4, napunta po sa Queen's Gambit decline. Ayan, so kinapture lang po yan. Abay, Queen's Gambit decline, Queen's Knight variation. Kumbaga, dinilayed lang po yung accept, no? Queen's Gambit accepted din. Pagka takes, nag-E4 po yan. Common talaga yan. Wala kasi yung pawn dito. Ngayon, kukunin yung center. May bawi naman na ganun. Pero sinagot lang po yan ng C5. Ayan, no? Subukan mong tikman, mapapalit yung ating reyna. Kaya tinutulak po yan. Pagkatulak, takes, pawn takes, and then bishop lang sa may d6. Mabilis tumira. Binawi na po yung pawn. Nag-knight to e7. Nag-h3 naman. Ito pong si Aditya na ibalik lang po natin. Yan na po yung novelty. Kasi, ang common dito is knight to f3. Pero ayaw niyang mapin siya. Kasi pag napin siya, mamaya knight b7, pwede mag knight e5, may pressure doon. So, mas pinili niya po yung h3, novelty na, at medyo natagalan po siyang tumira dyan. Ito naman pong si Yagis, nagkasing lang agad-agad. Ang haba pa rin ng oras, 1 hour and 41. Samantalang itong si Aditya, 1 hour and 24 na lang. Nag-develop po yan ng kabayo na tinirahan ng knight d7, kinaslingan lang, knight b6, hitting the bishop na tinirahan ng b3. Persado po ata yung b3. Ibalik ko lang po, no? Kasi dito, pag inatras mo yan, let's say umuwi ka dito, baka may sacrifice po. Ayun, no? May ganito po Ayun. Tapos, pag umatras ka naman, let's say bishop ka dito, titirahan ka ng c4. Kaya, nag-b3 yan. So, pagka b3, kinapture po yan, binawi po ng pawn, and then nag-knight to g6. So, ang ending po, no, slightly better pa sa puti. Bakit? May pass pawn na depended. Ayan, no. Though, ang nakuha ng itim, pair of bishop. So, dito po, pagkatira po ng knight to g6, nag-knight to e4, hitting the bishop, that tinira ng bishop f4, and then knight takes d6, queen takes d6. So, nawawala na yung pair of bishop. Ang kagandahan, may depended na pass pawn. Kaya nga po, ang ginawa dyan is nag-queen to b3, attacking the pawn, na tinulak sa b6, tapos nag-a4. Ang pinaka-tema niya po, siguro, babaragin niya po na ganyan yan, na inunahan na by playing a5. Ang tanong dyan, coach, ba't in a5? Di ba weak ito? Yes, weak ang b6, pero because of this bishop hitting the square on b1, walang way para bigyan ng matinding pressure yung pawn. Kaya in a5 Pagka a5 po, nag-rook to e1, open file. Siyempre, ginaya niya, rook to e8, open file din. Bishop e3, develop. And then h6 lang, medyo makunat, pasingaw. Nag-rook lang po sa may a2. Kasi nga, hindi makaganon, gagani rin na yan. Na sinagot ng bishop to e4. And after bishop e4, nag-knight
to D2 para iiwas po yung kabayo kasi kakainin eh. Pagkaiwas ng kabayo, yan daw po ay question mark. Ibalik ko lang po, ang tamang tira daw ay bishop to D2. Depensahan mo ng ganon, tapos ilipat yung bishop dito later on. Kaso yung knight to D2, mukhang maganda, inaatake kasi yung bishop, kala niya iaatras, abay tinirahan lang po ng knight to H4, hitting the pawn on G2. Ayun, no? Napakaganda pala niyan. Ngayon, ang tanong, bakit pinahintilutan niya ng puti? Kasi may nakita siyang hidden tactics. Ito po yung bishop to C5. Pinakain yung bishop kasi na-discovered po yung kanyang tori doon. Malilibre naman yung bishop sa E4. Kaya nag-queen G6 yan. Planado pala lahat yan. No? Pagka queen G6, nakahang yung bishop, may threat po na mate. Kaso tinulakan lang yan. Ayun. At pagkatulak, medyo magtataka kayo ng konti. Kasi coach, di ba libre yung bishop? Yes, libre yung bishop pero may rook takes din kasi. At pag kinapture mo yan lahat, example like this, may bawi kasi mawawala yung pin. Kaya okay na okay lang yung G3. Pagka G3, tumira ng medyo kakaiba itong si Yagis pero napakaganda. Bishop to G2 na mini-maintain yung atake. Kailangan nandyan yung bishop para walang harang yung kabayo. Bakit? Kasi pagka bishop to G2 na-discovered to eh. So, for example, kinapture mo yan, check. Capture. Ayan, hindi mo una ang makapture ito kasi may check na ganun. Okay? Tapos, hindi mo din matakes ito kasi nga may check na ganun. Ang ganda nitong bishop dyan eh. Kaya yan po yung ginawa. At dahil doon, napilitan ang puti mag-bishop to E7 na napakaganda. Kasi nga po, nailigtas niya yung kanyang bishop sa C5, nahiwasan yung palit para walang threat sa background. Yun ang nangyari. So pagkatira niyan, nag-bishop takes H6, ito pong si Yagis. So libre kasi yung pawn. Ang tanong, coach, libre to ah. Hindi nga pwede kasi nakapin doon. Okay? Kaya ang ginawa po ng puti is nag-king move yan eh. Ayan o, threaten na yung kabayo, hindi na kasi nakapin, threaten pa yung bishop. Pero sinagot lang po yan ng knight to G2. Grabe yung knight G2. Sinok pa yung Yoka baby. Binigay po yung bishop pero nakahataw kasi siya sa tore. At pagkatira po ng knight G2, nag-rook E5 yan, umiwas. Of course, hindi mo ipapakain. Nakahang pa rin po yung bishop. At ang ginawa po dito, hindi pa rin iniwas yan eh. Nag-F6 lang. Pagka F6, syempre, hinahataw yung tore. Tumira po yan ng queen capture lang sa B6. Gulo na, no? Ba't pinapakain? May kain kasi doon sa reyna nakapin. Kaya sinagot po yan ng isa na naman pong matinding tira kasi hindi maiatras to. Nakahang yan na may babagsak yun. Abay, inatras niya yung kanyang kabayo, pinakain. Dalawang reason yan eh, no? Una, dinipensahan niya po ito, no? Hindi po pwedeng capturein yan, mati siya ganun. Pangalawa, dinipensahan niya yung reyna para pwede niya na pong kainin yung tore later on. Na iniwas po yan sa may E4. Diyan po nilagay na X mark daw. Gandang tingnan eh, umatras ka na may capture ka pa dito eh. Pero ang mas tamang atras daw po kasi ay dito sa may E3. Sa kadahilanan na pagka rook E4, may queen H5 pala. Anong pinagkaiba niyan? Kung nandito, pwede pa rin naman. Pag kasi nasa may E3 yung tore, pwede po mag-pawn takes dito. Pag umiwas yung bishop, bantay sarado to, kahit king movean mo lang, may mga rook G3, hindi ka mamamate. Hindi ka mamamate dahil sa toreng bantay. Ang pinagkaiba kasi nito, hindi mo makapture ngayon yan ng pawn eh. Kasi pag nag-pawn takes ka, pakita ko lang, no? Pag nag-pawn takes ka ngayon, bishop F5, nahataw pa yung inyong tore. Saan ka pupunta? Takbo natin. So, maganda tumakbo kahit saan ata eh. Kahit saan ka pumunta dito, tirahan ka ng queen dito eh. Tapos pagkatakbo mo dyan, kahit i-takes na lang, takes, and then capture dito, may mga check din doon, dami na eh. So, yun yung malaking diferensya niya. Kaya mas maganda daw dito. Anyway, dahil hindi na nga po ma-pawn takes yan, ang ginawa is nag-rook takes na lang. Kaso may bishop to G4, ayan, hindi mo maharang. Oh. Natapos ang king sa may G1 na kinain lang po yung bishop. So ito daw po ay clearly better na
sa side ng black. Pero hindi pa ganun kadali. Given pa na time pressure sila. Tingnan nyo po, 2 minutes and yung puti 5 minutes. Tapos nasa move 29 pa lang sila. Move 40 pa yung increment na malaki. Anyway, nag-rook to defend the back rank. Tumira naman po ng rook sa E8. Talagang checkin sa ilalim. Nasinagot ng rook to F1. Ayan o, para siguro pag pumasok at least depensado, hindi check eh. Tinirahan naman ng bishop H3 ni Yagis yan na, naku, question mark. Balik natin, no? Ang tamang tira daw is rook E1 immediately. Rook E1 immediately. Ang problema sa bishop H3 na magandang tingnan, may rook H4 na tira na for some reason hindi po tinira nitong ni Aditya. Siguro naisip niya may ganito. No? Rook H4 daw medyo close to equal. Anyway, hindi niya tinira yan, pero tinira niya naman yung second best na D6 na equal pa rin. Pagka D6 kasi, naatake po yung tore, nakakatakot yung pass pawn, no? Hindi mo makapture yun, kakainin tore mo eh. Kaya ang ginawa po niya, nag-rook to E2, hitting the knight, na sinagot lang ng rook to H4. Grabe ka, excellent mo ba? Atakado yung reyna, na kung saan umiwas po sa may F5, para dipensado na din na kung saan sinagot ng queen to B5. Naku, mali. Dami ng mali kasi time pressure na. Ibalik lang natin, no? Ang tamang tira pala dito, rook takes H3, sacrifice. Tapos pag kinapture yan, dito ka lang daw. Okay, quality up po ang itim, pero grabe yung dalawang pass po, no? Hirap pigilan yan. No? Ibalik po natin. Kaso ang tinira nga po ay queen to B5 na mali. Kasi pagka queen B5, nakapag-rook to E5, hitting the queen. So pag gumala yung reyna mo, may takes doon. Kaya ang ginawa niya, hindi nga ginalaw eh. Dini 7 lang eh. Na kung saan, mali. Blunder, dalawang question mark. Ang tamang tira is Chumeka daw. Do lamang pa din ang itim dyan. Kasi pagka-check mo, king dito, wala ka pa rin magawa, atakado pa rin to eh. Kaso, yung tinulak yung pawn, tagilid na. Ang matindi po dito, tingnan nyo po yung time nila, 1 minute na lang sila pareho. Bawat tira po may 30 seconds increment by the way. Kaso, bakit naging mali ito? Napakagandang tingnan. Di ba mapopromote? Mali po yan kasi titikman lang yung kabayo. Ano ngayon, may queen to B8 check naman at pagka king move mo, promote, di ba? Dalawa reyna ngayon. Di ba? Goods na goods. Bakit losing yan? Dito nyo na po makikita yung pangmalupitang panapos. Kasi dalawa reyna ng puti, pero si Yagis, imbes na kainin yung isang reyna sana para pumantay, mas pinili niya pang ibigay yung reyna niya by playing brilliant sacrifice, queen takes to F2. Tindi. Parsado kang kainin yan, kundi mati ka, may check. Hindi mo pwedeng maharang yung tore kasi mate, kaya nag-king move na kung saan libre yung tore, kaso libre din yung bishop. Ito matindi, may check sa H1. Only square is king to G4. May check sa F5 na tumakbo sa may H5 at tinapos siya using pawn. Mati pawn. Boom. Minati pawn. Grabe naman yun. Pinaluwa yung hari by sacrificing the queen at minati pawn sa gitna. Grabe yung dalawang reyna, walang silbi. Kaya ito po talaga ang tinuturing kong best game of the tournament so far. Grabe, bihira yung ganyan minamati pon yung kalaban. Time pressure pa nung nakita yung sacrifice. Sinong hindi bibilib dun? Ang tindi nun, di ba? Anyway, tingnan po natin yung ibang bakbakan, lalo na po yung nasa top board. Silipin po natin isa-isa, no? Unahin po natin si Noderbeck sa si Madsodlo. Ayan, bilisan lang po natin. Ito po ay Caro-Kann or slab pala na nauwi sa table. Ayan, no? Nauwi lang to sa tabla, nagkapalit-palit, eventually na endgame. At dahil sa tabla na yan, si Madsodlo, solo lead pa rin with 3.5. Ayan, no? Nag-endgame lang. Palit-palit lang. And overall, wala masyado dry na endgame na ganyan, nauwi lang sa tabla. Ayan. Ayan, sinacrifice lang.
Ito yung tablang popular. Kaya pinakain po yun kasi draw siya wrong color bishop. Okay? Pangalawa, si Pragnananda. Ito, natabla po kay Abhimanyu Mishra. 1 po na pero walang pasukan yung king. Sa live ko, wala akong makitang pasok dyan. Tapos, si Gukesh, nakalaban niya si Arjun na kung saan natabla din. Ayan. Ako, binibilib ako kay Gukesh. Tingnan niyo yung score niyo. Panalo siya round 1, tabla kay Yagis nung round 2. Pero winning siya dyan. Ayan, no? Winning siya dyan, eh. Nag-blunder lang, eh. Kaya naka-perpetual si Yagis. Tapos, panalo round 3 kay Danil Yufa. Tapos, natabla kay Arjun. So, ang idol po natin na si Danil Dubob, medyo hindi maganda yung laruan. Ito po, puro tabla. Tingnan nyo po dito. Siguro, pakita natin to. Ayan, puro tabla yung kanyang laban. Walang panalo. Parang hindi si Dubob. Kasi dito po sa posisyon na to, etong round 3 niya, dito ako bumilib na, eh. Kasi nag-aladubob na siya dito, eh. Ayan, bilisan ko lang, yung sa part na silapin pa ginamit, paborito ko yan opening, eh. Sabi ko, si Idol, tinitira yung paborito ko, Matututo ko dito. At ayan na, tingnan nyo, winning na po yan, ina-attack niya na 1 pawn daw, nag-sacrifice siya ng pawn, aladubog, ganyan naman talaga. At ito po yung completely winning, pero hindi niya po nakita yung pamatay na nakakabigla ito, no? Ayan, So, 2 pawns down na siya, pero may bawi doon. Ayan, dito. Completely winning, puting-puti na yung board, kakainin mo lang. Threat ng mate persado siya doon, hindi ginawa ni Dubob. Ang ginawa, nag-rook B2, parang hindi siya. Ang haba pa ng oras, 24 minutes. So, kasi, kung kinapture niya po ito, tumira ka dyan, nakakatakot kasi yung threat na checkmate, sisimplihan mo lang yan, knight H4 pala. Depensado to, eh. Pag chumek ka, kiking movean mo lang. Ayan, At ang next move mo kasi is to capture here. Yun yung matinding mate. At ang mas matindi pa nga doon, hindi nga yun yung threat, eh. Ang threat pala ng knight H4 is knight mate. Check ka dito, hindi pwedeng kainin ng mga pawn yan, mate doon, eh. Diba? So, pag nag-rook takes, check sa ilalim, tas mate, pag kumaan. Hindi nakita yun ni Dubob. Parang nakakapagtaka. Ayan, Ayan, nakatabla patuloy dito. Ayan, May pass pawn, pero nakatabla pa yan, eh. Natabla, eh. Winning na yun, eh. Wala. Tinabla na lang. Kasi pagkatulak, pasado kang kainin, eh. Dahil kung hindi, gaganon check, eh. Pag kinain mo, takes dito, bagsak to, equal pawn, drawish. Anyway, eto po ang final standing after round number 4. Ayun. Si Parham nandyan, 3.5. Abhimanyu Mishra. Ganda laro ni Abhimanyu. Tinalo si Sarana sa si Yu Yanggi. Ito yung 14 years old na si Yagis. Maganda din yung laro niya, eh, 2 tabla kay Gukesh at Vincent Kamer, tapos 2 panalo. Ayan yung mga bata yung nasa taas na iba, eh, Mga bata lang yan, eh. Si Gukesh 3 points, 2 tabla, 2 panalo. Ganun din yung iba, si Prag, andyan din, Rapport. Malakas sa mga kasali, di ba? Ayan, mga top player ng ibang bansa kasali. Kasi, ang mangyayari po dito, si Alvarez sa 2.5, kasi natalo siya together with Hans Bokniman at iba pa. Yan, si Mami Jaro, Aronian, Nepo. Grabe, lalakas ng mga kasali. Diba? Ito po yung talagang matinding torneo na Grand Swiss. Kasi kung sino po ang magta-top 2, alam ko top 2 will qualified sa candidates, kaya lahat sila lumalaro dito. Magtataka kayo kay Gukesh, world champion na siya, ba't nandiyan pa siya? Kasi gusto niya lang mag-practice. Alam niyo naman na si Gukesh, saka siguro yung karangalan din na champion din mo yung isang big event na tulad nito. Kaya nandiyan siya naglalaro. Si Wesley wala. At si Caro, pati Fabiano Caruana. Si Caro po, naglalaro po siya sa mga torneo na kung saan ang premyo $750, tas ang kasali mga 1800, 1900, tas sina-champion niya with perfect score. Kailangan yun, nag-ano po siya, nag-meet ng requirements sa number of games para mag-qualified sa FIDE using yung rating, being the highest rated. Yun nga lang, daming big event, Hindi siya nung umuha ng rating. Sayang. Anyway, muli ito po yung Coach Speedy Master, Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Don't forget to like and share. Matagal ako hindi nakagawa ng video dahil na busy.
Medyo sumama din pakiramdam, na burnout ako. Pero eto, balik na tayo. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Bye-bye. God bless. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye.